Bago pa isinilang ang apat na kaharian, bago naglaban ang mga sanggagre, may isang kahariang umiilaw sa pagitan ng anino at liwanag, Masilawen, ang mundong hindi makita ng mortal, ngunit kinatatakutan ng mga batala. Dito nagmula si Diwan Agnem, isang nilalang na kalahating nimfas, kalahating Masilawen, at tagapagdala ng kapangyarihang kayang yumuko ang mismong liwanag. At mula sa kanyang dugo at dugo ni Mira, isinilang ang prinsipe na hindi isinulat sa mga alamat, isang batang half Evtri, half Nymphas, half Masilawen, isang nilalang na nasa pagitan ng tatlong mundo. Sa kanyang paghinga, sumiklab ang apat na elemento, hangin, apoy, tubig, lupa, mga puwersang katumbas ng apat na brilyante ng Encantadia. At higit pa roon, sa kanyang pulso, umaalon ang kapangyarihang minana sa Masilawen, isang kapangyarihang kayang magtago sa liwanag, maglakad sa anino, at magising ang mundo mula sa katahimikan. At ngayon, sa kanyang pagbangon, maririnig ng buong Encantadia ang pangalan na magpapayanig sa mga bathala. Luminor, ang apoy apat ng Masilawen. Bago natin simulan, baka pwede pa like at subscribe. Salamat! Ang kahariang hindi binanggit ng mga bituin, bago isinilang ang Lireo, bago itinayo ang Adamya, bago tumindig ang Sapiro, bago naglalagablab ang Hathoria, may isang kahariang hindi isinulat sa kasaysayan, Masilawen. Isang kahariang nabubuhay sa pagitan ng liwanag at anino. Kasing hirap hanapin ng unang hininga ng mundo. Kasing bilis maglaho ng mga alaalang hindi dapat maalala. Sa araw nagiging ulap. Sa gabi nagiging kumpulan ng bituin. At kapag may panganib, nawawala. Tanging bathala at ilang piling nilalang lamang ang nakakakita rito. Isang kahariang nagsisilbing puso ng mga lihim ng Encantadia. At doon nagsimula ang kwento ng pagliligtas at pagkagunaw. Ang pagkalaya ng pinakamatandang kadiliman. Sa malayong Devas, isang pagyanig ang nagpabagsak sa mga ulap. Sumabog ang mga lumang tanikala, nabiyak ang marmol, at mula sa kailaliman ng panahon, tumindig ang bathalang kinalilimutan ng mundo, Batalang Gargan, ang bathala ng pagkawasak. Ilang libong taon siyang nakakulong, ilang libong ulit siyang natigil sa galit, ilang libong ulit na sinubukang burahin ng Devas. Pero na ngayon, malaya na siya. At sa unang paghinga niya, gumalaw ang sumpang nakaugnay sa lahing Evtri. Nagising si Mitena, ang babaeng kalahating Evtri, kalahating tao. Tumalim ang kanyang mata. Umusbong ang lumang sumpa. Magbabalik ang pagkawasak at ayon sa propesiya, kapag nakalaya ang Batalang Gargan, hahanapin niya ang dugo apat, ang batang isinilang upang kaya siyang harapin. Ang batang iyon ay hindi umiiral sa apat na kaharian, hindi rin sa Devas. Nasa kahariang halos walang nakakakita, Masilawen. Ang kasunduang hindi sinulat sa alamat. Sa gitna ng nagkukutitap na gubat ng Masilawen, naglakad si Diwan Agnem, ang hari na kayang tumawid sa liwanag at anino. Batid niya ang papalapit na unos. Batid niyang hindi sapat ang apat na sanggagre. Batid niyang hindi matitinag ang kapangyarihan ni Gargan. Kaya gumawa siya ng kasunduan. Pinakasalan niya ang dalawang dugong Evtri. Magpinsang nagmana ng berdeng invisible suit. Mira, anak ng Pirena. Lira, anak ni Amihan. Isang kasal na hindi bunga ng pag-ibig, kundi ng pangangailangan. Upang pagsamahin ang lakas ng Masilawen at Evtri. Upang makalikha ng prutas na hindi pa umuusbong sa mundo. At sa katahimikan ng umagang puno ng Adamya Vines, tumigil ang hangin. Uminit ang lupa. Nagliwanag ang kanyang palad. Si Mira ay nagdadalang tao. At natanong ng lahat, anong uri ng nilalang ang isisilang Masilawen? Ang kahariang naglalakad habang lumalaki ang bata sa sinapupunan ni Mira. Lalo pang lumalawak ang hiwaga ng Masilawen. Sa labas gumuho ang mga kaharian. Sa loob tila walang makasira. Ang mga tahanan ay gawa sa liwanag na may buhay. Ang mga puno ay lumalakad, lumilipad kapag ayaw nilang tabihan. Ang tubig ay kasing linaw ng brilyante. At ang hangin ay naglalaman ng lumang musika ng Devas. Isang kahariang malinaw, pero hindi kayang hawakan. Isang kahariang matatag, pero hindi kayang kunin. Ang pagsilang ng apoy apat. Sa gabi ng kanyang kapanganakan, biglang nagliwanag ang buong Masilawen. Nabuksan ang mga bituin. Nanginig ang lupa. Umikot ang hangin. At sumabog ang apoy sa mga sulo. At nang lumabas ang sanggol, naghalo sa kanyang balat ang apat na kulay. Pula, bugaw, berde at ginto. Isang batang hindi diwata. Hindi tao. Hindi Evtri. Hindi Masilawen lang. Kundi nilalang na nasa pagitan ng lahat. Pinangalanan siya Luminor,
Ang prinsipe ng Masilawin, ang apoy apat. Ang susi ng mundong hindi pa nauunawaan. Ngunit may nakarinig ng pagsilang. Isang batalang nagmamasid mula sa malayo. Isang tinging lumalampas sa anino at bituin. Isang batalang ang ngisi ay parang patalim. Si Gargan. At siya ang unang umusal ng hanapin ang bata, ang utos ng pagkawasak. Sa libis ng kadiliman, tinawag ni Gargan ang dalawang nilalang na binuo mula sa anino. Zaur, mandirigmang isinumpa ng Devas. Olga na diwataan ng abo at sigaw. Parehas silang walang puso. Parehas walang kinikilala. Parehas tapat sa batalang nagpakawala sa kanila. O hanapin ninyo ang batang isinilang sa kaharian ng anino't liwanag. Utos ni Gargan, ang tinig parang nag-uutos sa sariling mundo. Ang anak ng Liwanag at Mira, ang apoy apat. Bakit siya dakilang batala? Tanong ni Olgana. Ngumisi si Gargan, dahil siya lang ang makakapigil sa akin. Humakbang si Zaur, ang kanyang pamalo na puno ng anino, ay sumingit sa ere. At kapag natagpuan namin, sumagot si Gargan, malamig, walang pag-aalinlangan. Burahin? At sa isang kisap, naglaho sina Zaur at Olgana patungo sa kahariang hindi nila nakikita, pero hindi nila kailangang makita para hanapin. Ang paglaki ni Luminor sa misteryo ng Masilawin. Lumaki si Luminor na parang hindi bata. Mabilis, matalino, masyadong malakas para sa edad niya. Kapag nagagalit siya, lumalabas ang apat na elemento. Hangin sa kanyang palad, apoy sa kanyang ugat, tubig na sumasayaw sa kanyang balat, lupa sa ilalim ng kanyang paa, at lalo pang lumitaw ang hiwaga ng Masilawin. May mga pintuan na kusang bumubukas para sa kanya. May mga bituin na sumusunod sa kanyang galaw. May liwanag na nagtatago sa kanya kahit hindi siya nagtatago. Ang mga tao ng Masilawin ay nagtataka. Ang mga diwata ay nagtataka. Maging si Agnem ay natatakot dahil ang kapangyarihan ng kanyang anak ay hindi na kapangyarihan ng mortal, hindi kapangyarihan ng diwata, hindi kapangyarihan ng Ivtri. Ito ay kapangyarihan ng batala at hindi nila alam kung bakit. Ang pagdating ni Amihanon, isang araw may pumunit sa himpapawid ng Masilawin. Hindi halimaw, hindi anino, kundi isang batang mandirigma. Amihanon, ang anak ni na Amihan at Ibrahim. Dugong diwata, dugo ng mandirigma, dugo ng Ivtri, at pinagpala ng hangin. Lumuhod siya kay Agnem. Diwan Agnem, sabi niya, narito ako hindi bilang sugo ng Lireo, kundi bilang tagapagtanggol ng mundong muling babagsak. Itinuro niya si Luminor. Sanayin ninyo ako, at ako ang magsasanay sa kanya. Dahil may paparating na batala, at gusto niya ang inyong anak. Nagkatinginan sina Agnem at Mira. At kahit hindi pa sila handa, tinanggap nila ang kapalaran. Habang nag-iensayo sina Luminor at Amihanon sa plaso ng liwanag, nakapaligid ang mga puno na nagbabago ng kulay. Ang lupa na kumikintab parang salamin, at mga gusaling gawa sa liwanag na parang hininga ng diwata, bigla itong nagdilim. Hindi dahil gabi, hindi dahil ulap, kundi dahil may sumasalakay na anino. Sa ibabaw ng plaso, bumika ang hangin, nabiyak ang ilaw. Ang buo mismong Masilawin ay sandaling naging itim. At mula sa pusod ng kadiliman, sumulpot ang dalawang nilalang. May pulang mata, may sibat ng anino, may ngising walang kaluluwa. Zaur at Olgana. Sa wakas, sabi ni Zaur, natagpuan na namin ang kahariang akala ninyo'y kayang magtago. Humakbang si Olgana. Ang kapa ay parang abo ng mga nasunog na mundo. Pathalang Gargan sends his greetings. Ibigay ninyo sa amin ang bata o lulunurin namin ang Masilawin sa anino. Nagunat ng palad si Luminor. Kumulo ang apat na elemento. Kumislap ang kanyang mata. Hindi ninyo ako makukuha. Sabi niya, nanginginig ang boses, hindi sa takot kundi sa lakas. Nagngisi si Zaur. Hindi pa ni ngayon prinsipe, pero matatagpuan ka namin. At sa oras na iyon, titigil ang daigdig. At nagsimula ang unang labanan ng prinsipe ng Masilawin laban sa mga alagad ng pagkawasak.